identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yung hindi dinagdag niya. Sabi niya ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. Tatlong paksyon na Master Judea, Boss Dada, Coach Oli, and Brother Jay ang nandyan sa loob ng Kongreso na ginagamit as attack operators. Mangbabastos, mangbubuli, mga manduduro. Ang isang paksyon dyan, aktibo talaga sa CPP, NPA, NDF. Again, I would like to emphasize, si Ka Eric po nag-identify nito, hindi ang Banateros. Yes, okay. At hindi SMNI. Yun, malinaw. Malinaw Sino yun, po ang isang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pag-demolish, pagbabastos, pangbubuli, at mga pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso? Ang mga CPP, NPA, NDF party list, tatlo sila. I will name them. Franz Castro, na convicted criminal sa kasong child abuse. Si Raul Manuel, si Arlene Brosas. Ito sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP, NPA, NDF. Ang pangalawang grupo, isa lang pala siya. Isa lang yun. Pero barkada siya ni Akop. Ito ba yung sinipa? Ito yung sinipa ng NPA. Dati siyang NPA kaya sinipa siya. Dahil naging bodyguard siya ng mga asyendero at ng mga politiko sa Negros. Ay, balimbing! Oo. So, NPA siya dati at sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA, ABB. So, parte na siya ng kalaban na ng NPA. Kalaban. Aminin ko sa inyo, isa yan sa primary target namin noon, ng National Operations Command ako. Ang inabot ang boss niya, si Arturo Tabara, dito sa SM Fairview na assassinate. Ang isa si Romulo Quintanar. While Quintanar was the general commander of the NPA before, he was not part of the RPA-ABB. Tapusin ko lang, Coach Oli, Master Judea. So, isa si Kalderong NPA, kasi kung may sundalong kanin, Kaldero? Ito, may Kalderong NPA. Meron din pala ganun. Yan si Paduano, Kalderong NPA. Ay, pinangalanan na. Yung Ano naman pangatlo, tawag mo kay Akop? si Akop naman ay nag-aastang... Panis na kanin. Panis na kaning panis na Kaning nagbabarkada sa Sanggano na si Paduano. Sige. Kaya ang pangatlo... Gusto natin malaman yung background nito. Kung ni bakit Paduano. contempt siya ng contempt. May pangatlo pa doon kanina na bloke. Sige. Nakalusot. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Ito ang grupo ng Akbayan. Nako. So tatlo yon. Hindi yan magkakasama sa isang organisasyon. Nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. Kaya Eric, maputol ko, yung sige, Akbayan yung kasama nila Dilima, di ba? Dilima at Ontiveros. Okay. Ang tawag naman doon mga hilaw na komunista. Hilaw pala yung mga yan. Kasi walang NPA ito. According kay Eric. So, pwede rin tawaging impostor na aktivista. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Yes. Pero gusto din nilang guluhin ng gobyerno. Ito naman ang CPP, NPA, NDF, nagkukunwaring walang NPA, pero kasama sila. Yan naman ang mga nasa communist terrorist group na napangalanan na ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Yung isa kanina, ito yung pinakamabangis na Rottweiler sa loob ng Kongreso. Sorry, Boss Dada. Sige. Pitbull. Ang pangalan niya ay si Paduano. So may tanong si Coach Oli, si Master Judea, Brother Jay and Coach Oli, and Master Boss Dada, bakit tinatawag ni Ka Eric na Kalderong NPA? Yan. Si Paduano. Paliwanag mo. Anong role niya dyan sa loob? Okay, sige. Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Sa Western Visayas din po. Siya ay Negros galing, ako ay Iloilo. Iloilo City. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras, and Iloilo City, including Negros Occidental, Bacolod City. Na ngayon ay Negros Island na. Okay. Doon siya nanggaling. So noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ako CPP. Ang kanyang kakolektiba, ibig sabihin isang unit sila, naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Armed City Partisan. So dineploy sila na may birahin silang target na pulis sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod. So ito yung mga early 80s, no? Papatay nila. Naatasan siya na siyang bibira. So team of 3 yata sila. May dalawang backup, siyang birador. Birador pala. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon na naabutan ko sa Panay Island, na galing Negros,
ang pangalan na gamit niya na noon sa RPA na siya Karapali Luwalhati. Kasi mahilig sa Luwalhati. Yun? Itong birador na to. Itong napakilalang birador. Sino to ulit? Para alam nila. Si Paduano. Boy Contempt Paduano. Si Calderong NPA. Ngayon, nang bumunot siya ng baril, lumingon yung pulis at bumunot ng... May baril din ng pulis. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Ninervyos! Dinaga. Kaya pala. Dinaga. Kasi Tama. sa Jay, ang Congress. sinasabi ni Jay doon na pagka-nervyuso niya, na kung hindi nagkaroon ng backup, ang team na yon patay siya. Kasi ang bumira sa pulis, hindi siya. Bitawan niyang 45 niya eh. Muntik pang tumakbo. Sayang, no? Eh, kung So, wala ang bumira siya- sa kanya, ang bumira yung ang kasama niya. Kung wala siya- Gusto niya i-project na siya ay matapang. O siya ang ginagamit nila Akop. Iwan ko kung bakit naniwala at believe si Akop sa kanya. So ito, Ito may gusto kong ikwento dyan ha. Gusto niya ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, NDEP sapagkat nagbabodyguard sa mga asindero at mga Ayun. politiko sa Negros. Ayun. Ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nagfinance dahil kalaban ng NPA noon sa Negros, si late Danding Cuangco. nako. Now, ang Abang Lingkod party list niya ay pinunduhan nila Danding Cuangco at ng mga asyendero laban sa NPA. So nagtinarget yan ng NPA si Paduano, nanalo sila noong 2013 I think. Hindi nagpapakita, nagtataguin sa office ni Albi Benitez. Nako. Kahit nasa kongreso na siya, hindi siya Tumatago. nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. So alam ko kung anong background nito. Sayang. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Brosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance Nako. kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Ay, kay Rick, Walang formal na pagbabalik sa isang organisasyon, pero mayroon silang common enemy at common O kaya agenda. baka nagbuo sila ng Alliance. sarili nilang grupo. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Nagbuo lang sila ng common agenda. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato ng mga Duterte. At dubli kabi sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. Iyo. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Iyo. But in fact, hindi. Sila ang mga numero. Kung may banateros, mayroong sabotaheros. Sila yun. Sila. Pero ano ka, Eric, Ito ano? yung sabotahero. Kaya Eric, ididiin lang natin. Kasi ito personal knowledge mo to eh. Alam mo kung saan ang galing. Kasi you belong to that particular group. Before. Diba? Before. Kaya nga, ito, hindi sila pwedeng tumanggi. Kasi ikaw mismo na nagsasabi na nandun ka sa loob nila dati. Kilala ko sila. Oo. So, ito pala si Paduano, lumabas po pala ito nung humina na yung NPA. Nung nagkaroon ng split, Oo. 1992, 93, 94, ang naiwan na platoon ng NPA sa Negros, out of 16 platoons, isang platoon lang. Nako. 15 platoons nag-RPA-ABB. Kaya pinagdidisarmahan nila ang mga NPA. At no less than former General Raimundo Jarque, na nag-defect sa NPA, ang nag-confirm na ang grupong yan ng mga RPA-ABB, including Paduano, at the late Arturo Tabara, ay mga bodyguard ng mga siyendero at politiko sa Negros. Nako. Boss, Boss Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance. Kasi ang party list ng CPP, NPA, NDF na silang bumuo at nagpapatakbo, 4 ang naiwan. Yung Bayad Muna, na tumatakbo pa rin, sila Colmenares, no? Yung, Bayad Muna. pinatalsik na dati yan eh. Oo, so sa CPP pa rin yun, Boss Dada, at supporter ng NPA. Ang pangalawa, yung Kabataan NPA Recruiter Party List ni Raul Manuel. Yung pangatlo, yung Gabriela NPA Lover Party List. At yung Alliance of Communist Teachers. Yun. Yung ni kay Franz Castro. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Boss Dada? Sige. Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also join the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Ayun. Yun ang common agenda nila. Hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Pera-pera. Tsaka, eto, nagsasabuatan sila hindi para... Sa prinsipyo. No. Hindi sa prinsipyo, hindi para sa pagpapaganda sa Hindi. bayan, kundi para pabagsakin ang pangalan Duterte. At ang buong gobyerno guluhin. Yun. Ang tawag ko sa Pera-pera. kanila, Boss Dada, pera-pera, ang tawag ko, Boss Dada, sa kanila, ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso sa gobyerno. Ang sabotaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. Nako. So ang kanilang common agenda, Boss Dada, magsabotahe sa gobyerno. Yun. So kahit walang naniniwala sa kanila, patuloy pa rin yung kanilang mga propaganda na yung drug war on drugs ni PRRD, katulad ng sinabi ng ng isang kongresista diyan na budol daw. At may malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige.
Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise, ang war on drugs ni PRRD. At isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan, na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yun ang hindi dinagdag niya. Sabi niya, ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. Yan. So it means Sino to? Si Akop? Si Akop. It means to say, Ka Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating pulis, parang ito yung salitain. Propaganda ng mga, line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the Grand Criminal Enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahin ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Akop, kay Eric? Si Akop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, naging CIS, CIDG, superintendent, ano to naging commander ng CIDG. Naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling, na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, police din. So para mawala ang mga ebidensya, ang isa dyan, senador involved, nagtumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit may liquidation by certification. Parang kilala ko yun, yung senador. Ganito buhok nun. Naniniwala ba kayo? sige. Mga partner, kayo ba ay naniniwala na kapag ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya sa sarili niya. Totoo Sabi yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din Exactly. sa'yo. Tama. Kayo ba ay naniniwala dyan? Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Akop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. So, klaro, meron akong kukwento. Ngayon, po, hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunistang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa tablado sa UP. So magbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joma Sison. kaya pala may concert kagabi. Yes, sa Malacanang. Parang nagsabay-sabay na sila no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo Oo, alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Daday. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang makagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, NDF sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata ng mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Akop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pondo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Nakakatang ngayon, Coach Oli, Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ni Antinora ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record kung na-dismiss o hindi. Yan ay tanong natin. Tanong ito Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion pa talaga. Delikado tayo dyan, Eric. Easy. Ano pa yun? With kapag galit ka pa daw, additional, 500K. Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word,
in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So, i-translate ko, inihian. No? Umiihi si Paduano sa puntod at libing ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong ng Tala. PMA Class 1988 yan. Nako, So, ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Oo. Paduano is making a feast, piecing on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis Ay, na pinagpapatay nila. That is a very strong message Ay, grabe. coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP of 22 police ang namatay di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila na yun. Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA-ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Hindi kaya kay Eric may ex-deal tong mga to? Most likely. Ah, diba? Most likely. Sinong Kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez sa House Speaker at kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PME Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Dada.